Mr. Jose Cueto Jr., Honorable Erwin M. Enad, and to the proud and loving parents, especially to our battle-tested, newly licensed nurses, magandang umaga po sa inyong lahat. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang ginulat tayong lahat sa paglabas ng results ng exam. Maski ako nga, wala akong ideya na ang araw na yun pala ay ang itinakda na tayong lahat dito malalaman na natin na official registered nurse na tayo. Mula sa unang hakbang ng ating journey, marami na ang nangyari na ang sarap balikan ngayong nakamit na natin ang mga pangarap natin. Inilaban nyo rin ba ang pulang underwear sa araw ng exam? Nagpigit din ba kayo sa wall nyo? Pero wala pa sila mayo lumabas. Hindi rin ba kayo mapakali? Kakaantay ng results. Dahil pink na trash can lang yung sure ng sagot. Huwag po kayong mag-alala. Kaisa nyo ako. At nakakatawang isipin, no? Na sa dami-dami ng pagdadaanan natin, bago pa tayo mapupunta sa finish line, parang paglalaroan tayo ng tadhana. Talagang paglalaroan dahil ako lang ba dito na sa dami ng pagkakataon sa araw pa ng exam tatawagin ng kalikasan. Natanggal yung angas ng loperamide ko eh. Hindi ko alam, hindi nag-work. Ganito man, lahat ng pagod, sakripisyo at dedikasyon na inalay natin dito, ngayon nagbunga na. And finally, we can say na RN na tayo. And sa mga magulang, congratulations po, finally may RNs na kayo. Palagpakan po natin ang bawat isa. Sa ating mga nurses, hindi na bago ang teorya ni Erik Erikson. Sa kanyang theory na kilala bilang psychosocial theory, merong specific stage na tinatawag niyang industry versus inferiority. Dito, sinasabi niya na ang isang individual ay nakaka-achieve ng self-confidence kapag nag-perform sila successfully and nare-receive nila yung recognition from significant others. Ang industry na tinatawag ayon kay Erikson ay na-accomplish if merong encouragement. I did not appreciate the significance of this theory until I experienced it myself. Topping the board exam is a milestone. Karamihan, iisipin talaga na magaling ka at achiever ka noon pa man. However, it's not the case for me. Kung babalik po tayo sa elementary days ko, I was just an average student. When I was in 6th grade, nasa lower section po ko. And nung high school, kapag sinama na ako sa magagaling, hindi ko kayang maging top of the top. And looking back, I realized that I was longing for self-confidence, but I was not given a spotlight dahil average student lang naman talaga ako. I remember a moment in my life back in elementary where I have to beg my teacher twice para lang isama ako sa mag-perform sa isang event sa school. Initially kasi ang sinasama lang doon, yung mga may looks pati yung mga nasa star section. I was hurt back then kasi hindi ko siya maintindihan eh. And I felt so insecure to the point that ang nasa isip ko lagi, kailangan meron akong mapatunayan. Kasi iniisip ko, kaya ko naman eh, bakit ba hindi nyo makita? I joined multiple extracurricular activities just so I could feel that confidence as a kid. I joined sports, journalism, and even a pageant. Yes po, yung mukha pong to, sumali po sa pageant. But then, anumang level ng capabilities mo, hindi mo kakailanganing i-prove ang sarili mo. Because when you are with good people and you are surrounded by positive people at sinusuportahan ka nila, you will reach your maximum potential. Just like what Erikson said,
I was fortunate enough ngayon na talagang naging flawless yung journey ko sa PNLE because nga may mga tao sa paligid ko na naniniwala. And I strongly believe that this is one of the factors that made me able to fly with colors. Now that we are facing the real world as registered nurses, I hope that us nurses receive the acknowledgement and support that we deserve, especially sa bansa natin. Lalo ngayon na kaliwat kanan ang opportunity na bukas para sa atin, marami ang pumipili sa path na sa tingin nila ay better opportunity para sa kanila at isa na nga roon ang pangingibang bansa. Marahil yung iba sa inyo dito after makapasa ng board, tinanong na rin kung ano na ba yung plano, kung mag-take na ba ng NCLEX or what. It's a hard truth and it's a real situation at talagang significant dahil ang ating Philippine healthcare system ay apektado na rin. Marami ang umaalis. But why do some of the Filipino nurses choose to